for allowing us, Panginoon, na muli pong magkasama-sama, Panginoon, to worship you, Panginoon, to bring glory to your name, Panginoon. Lord, we acknowledge your presence, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na sa aming pong panambahan, Panginoon, patuloy po kayong maluwalhati may taas at tunay, Lord, na mangusap po kayo sa aming Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoong Diyos, at tunay na patuloy niyo po kaming baguhin, Lord God, ng inyong pong salita. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga ikapong ito. Tunay, Lord, na sa inyo po nagmulaha ang lahat ng nasa amin, Panginoon. Ibinabalik lamang po namin, Lord, kung ano po yung nararapat sa inyo. Dalangin po namin, O God, na pagpalain niyo po, kayo po ang tunay na gumamit, Lord, at mag-multiply, Lord, at tunay na maggamit para po sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat ang hapon na ito maging ang aming pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Okay, parang masaya. Ayan, so, good morning everyone. Sige po, batiin po natin ang ating mga katabi. Batiin natin sila ng isang magandang umaga. O, sabihin natin, mas maganda pa sa umaga. Okay. Pinagpalang umaga para po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay dumako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And medyo hindi na mainit, medyo lumalamig na po yung panahon. Kaya please lang po, baka mahela tayo. Yung katabi mo, ikaw ang may assignment dyan, kurutin mo kapag natutulog. O joke lang ha. Baka mamaya may nagsasabunutan na dyan kasi nakurot. Wag naman po. Sige po, tayo po ay nag-aaral sa Book of John, di ba po? And last week po, na-touch natin yung chapter 4 ng Book of John, kung saan merong conversation ng Panginoong Jesus sa isang babaeng Samaritana o sa isang babaeng Samaritano. At sa kanila pong pag-uusap, kung matatandaan nyo, na-mention po yung living water. Matandaan nyo? O yung tubig na nagbibigay buhay. Sabihin nyo nga po, living water. Living water. Ayan. So, this morning po, ito po yung ating pag-uusapan. Same text din po, yun pa rin po, pero iba naman po yung focus natin this morning. Yung the gift of living water. Sa Tagalog po, yung kaloob na tubig na nagbibigay. Ibigay buhay. Ngayong umaga po, titingnan po natin kung ano yung pinapatungkulan ng Panginoong Jesus patungkol po sa usapin na ito o yung living water at ano po yung katotohanan nito sa atin pong mga buhay. So, background of the story po, kung natatandaan po natin sa chapter 4 ng Book of John, ito po yung in the middle ng journey ng Panginoong Jesus, napagod siya, di ba po? Napunta siya sa lugar na tinatawag na Sychar, sa Samaria, at katanghali ang tapat po noon during that time. Tapos naupo siya sa isa pong balon. Siyempre, pagod, naglalakbay, tapat yung araw, tanghaling tapat. Naupo siya sa may balon. And during that time, yung mga disciples niya, hindi niya kasama kasi bumili ng pagkain. Ngayon siya lang mag-isa, nakaupo dun sa may balon, nang may dumating na babae, na isang Samaritano, babaeng Samaritano, para kumuha ng tubig. Tapos sabi ng Panginoong Jesus dun sa babae, maaari bang makiinom? O, sa English sabi po, give me a drink. Tapos sabi po ng babae, ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritana. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Alam niyo po bakit ganito yung response ng babae? Dahil nga po siya ay isang Samaritana at si Jesus po ay Hudyo. Para sa mga Hudyo po, ang mga Samaritano ay mga unclean. Mga hindi malilinis na tao. Sila po ay madudumi. Hindi po physical, but in a way po ng kanilang religion, kanila pong pamumuhay, kanila pong costume.
So ang mga Hudyo po, hindi po sila nakikipaghaligulo sa mga Samaritano. Kasi ang mga Samaritano po, sila po yung mixed racials ng mga Hudyo. May mga hindi sila pure na mga Hudyo, na anuhan na sila ng ibang lahi. Mga mestizo. And kung titingnan po natin yung background ng mga Samaritano, sila po yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagpa-practice po ng pagan worship. Kaya ang mga Hudyo, hindi sila nakikipag-associate sa mga Samaritano. Kaya itong babae, nagtataka siya, ba't ka humingi ng inumin sa akin? Isa kang Hudyo, isa kong Samaritano. At saka specifically, they are not allowed to eat together. Bawal silang mag-share ng mga utensils, bawal silang mag-share ng mga cups, ng mga plates, o mga kailangan. And itong Panginoong Jesus, ang iniinom niya, give me water. Yung pa talaga yung hiningi niya. Yung pinaka-bawal. Ngayon, ang sagot po ng Panginoong Jesus, kung babasahin po natin sa ating main text, tutuloy-tuloy ko na po. Verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Verse 12, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Verse 13, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling nauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Nung nagtanong yung babae sa kanya, isa kang Hudyo at ako isang Samaritano, bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabihan siya ng Panginoong Jesus, kung alam mo lang kung ano ang kaloob ng Diyos at kung sino to ang humihingi sa iyo, baka ikaw pa ang humingi at bigyan kanya ng buhay o ng tubig na nagbibigay buhay. So ngayon, tingnan po natin yung katotohanan sa sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana patungkol po doon sa living water o sa tubig na nagbibigay buhay. Una po, it's a gift from God. Sabi po ng verse 10, kung alam mo lang kung ano ang kaloob ng Diyos. Ito po ay tumutukoy dun sa sinasabi ng Panginoong Jesus na tubig na nagbibigay buhay. When we say ito po ay gift, ito po ay regalo o kaloob na nagmumula sa Diyos. Hindi po ito yung something na hindi na kayang i-earn natin by our human effort. Hindi po ito binibili kung hindi ito po ay libre at walang bayad. Yung living water po na tinutukoy dito, it's a gift from God. Ayan po. So, kaloob ng Diyos. Pangalawang katotohanan po about the living water, Jesus is the giver. Wala pong ibang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung babalikan po natin yung verse 10, sabi po dito, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, sino ba yung humihingi? Si Jesus. Ikaw ang hihingi sa Kanya, which is ang Panginoong Jesus, at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay at sa Kanya po ito nagmumula. Hindi po ito matatagpuan sa anumang bagay, sa kung sino man, kundi sa Panginoong Hesukristo.
Kaya gayon na lamang po ang paanyaya ng Panginoong Hesus dun sa babaeng Samaritano. Kung titingnan po natin sa cross-reference po sa John 7 verse 37 to 38, sabi po ng Panginoong Hesus, siya po ang nagsasalita, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng sa kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Kung sino daw po ang nauuhaw, lumapit sa akin, kundi ang Panginoong Hesukristo, at siya po ay uminom. At dadaloy po ang tubig na nagbibigay buhay. So, katotohanan po about the living water, ito po ay regalo ng Diyos o kaloob ng Diyos. Pangalawa, ito po ay nagmula sa Panginoong Hesukristo. At pangatlo po, ito po ay nagpapatukoy tungkol po sa banal na Espiritu. The living water pertains sa atin pong banal na Espiritu. Banal na Espiritu na persona ng ating Diyos, na isa sa persona ng ating Diyos. Sabi po ng 1:7-39, karugtong po ito ng verse 37-38, ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So, nung panahon po na yan, hindi pa po bumababa ang banal na Espiritu dahil nasa lupa pa po ang Panginoong Hesukristo. Pero yung pinapangako niya po dyan, ang pinapatukuyan niya po dyan, walang iba po, kundi ang banal na Espiritu. Naintindihan po? Amen. So the living water is a gift from God. Pangalawa po, ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay. Pangatlo po, ito po ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Now, tingnan po natin yung characteristic of living water as a Holy Spirit. Una po, the living water must be received. Ang tubig po na nagbibigay buhay ay dapat tanggapin. O ang tubig na nagbibigay buhay ay tinatanggap. Hindi po ito yung something na meron tayo nung pinanganak tayo. Kundi tayo po mga tao, ito po ay ating ina-accept, nire-receive, o tinatanggap. We receive it sabi ng Panginoong Jesus dun sa babaeng Samaritana, kung alam mo lang kung sino ako, ihingi ka sa akin ng tubig na nagbibigay buhay. Di pa po. At matatanggap po natin yung bagay na ito if we will put our faith sa Panginoong Hesukristo. Nasusundan po? Sabi, balik po tayo sa chapter 7 ng John. Sabi po ng verse 38, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Natatanggap po natin yung living water o ang banal na Espiritu kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Tayo po ba ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Amen. So kung makikita po natin sa Acts 2:38, sabi po ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen po. So in short, etong living water and this Holy Spirit ay tinatanggap natin. Hindi po siya innate sa ating pong mga buhay. Tatanggapin natin siya pag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, nagsisi sa ating mga kasalanan, tinalikuran yung ating mga kasalanan, nagpabautismo at nakareceive ng kapatawaran mula sa Panginoon. Sabi po ng unang Korinto
5:13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang Espiritu. Kundi po yung banal na Espiritu. And yung Ephesians 5:18, sabi po, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Now, the question po para sa ating lahat, natanggap na po ba natin ang tubig na nagbibigay buhay? Natanggap ko na ba ang banal na Espiritu sa aking buhay? Now, if we will go back po dun sa text natin, sa John 4, doon sa babaeng Samaritana, nung sinagot siya ng Panginoong Jesus na kung alam mo lang yung kaloob ng Diyos at kung sino yung nanghihingi sa iyo ng inumin, baka ikaw pa ang manghingi at bigyan ka ng tubig na nagbibigay buhay. Ito yung sagot ng babaeng Samaritana. Sabi niya, Ginoo, malalim ang balon na ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninulong si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Alam niyo po, itong babaeng Samaritana, though ang pinapatukuyan ng Panginoong Jesus ay tungkol sa spiritual na bagay, ang sagot niya, malalim yung balon, wala ka namang pansalo, paano mo ko mabibigyan o paano mo ko bibigyan ng tubig na nagbibigay buhay? As we can see, dun po sa answer ng babaeng Samaritana, tinake niya literally kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Jesus about the living water. Nakita po ninyo, nakatuan siya doon sa physical na tubig at hindi po doon sa sinasabi ng Panginoong Jesus na spiritual, na kaya siyang bigyan ng Diyos ng tubig na nagbibigay buhay. Naintindihan? Alam niyo po, tayong mga tao, we tend to focus our needs, our satisfaction sa mga physical na bagay, sa mga material na bagay, para mahanap yung ating kasiyahan o ang ating mga yung ating satisfaction. We tried out so many things to satisfy our body, yung ating pag-iisip, yung ating emosyon, but we end up hindi pa rin sapat. We still end up thirsty. Diba? Uhaw pa rin po tayo. Kaya kapag hindi sapat ang ginagawa natin, uulit tayo, susubok tayo, titingnan natin, iinom ulit tayo, o itatry natin yung kung ano mang bagay na yon para masatisfy yung thirst natin o yung uhaw natin. Parang kagaya na kapag pagod ka, uhaw ka, tapos nakita mo ang daming masasarap na juice dyan. May malamig na Coke, may malamig na iced tea, may malamig na orange juice, may Gatorade, lahat-lahat na yun. Pero kahit inumin mo yung lahat ng yun, mapapawi ba yung uhaw mo? Hindi. Saglit lang. But there's a missing dun sa list ng mga inumin. Walang tubig. Walang totoong nakakapawi ng uhaw. So, ganun din po sa ating mga tao. Alam nyo ba na tayong mga tao, meron tayong nilulong sa puso natin na ang Diyos lamang po ang tunay na makakapagbigay. Merong void sa heart natin na walang ibang makakapagbigay kundi ang ating Panginoong Diyos lamang po. Na hindi po natin mahahanap dito po sa sanlibutan. Now, the question po para sa bawat isa, tayo po ba ay nakakaranas ng kauhawan? Or are we looking for something na magpapasaya sa atin, makakapag-satisfy sa atin,
makakapagpa-approve sa atin. Alam niyo po, hindi po problem, hindi tunay na problema ang pera, ang material na bagay. Ang tunay na problema po ng tao ay yung kalagayan niyang spiritual. Amen po. Kasi sa katunayan po, ang Diyos po ang tunay na kailangan ng tao. Ang kailangan po natin ay yung living water. Sabihin mo sa katabi mo, ang kailangan mo yung living water. Kaya may paanyayahan ng Panginoong Yesus base dun sa accept it, receive it, and have faith in Christ. Amen po. Amen. Second point po natin, the living water quenches the thirst. Ang tubig na nagbibigay buhay ay nakakapawi ng uhaw. Ito pong ino-offer ng Panginoong Jesus na living water, it can satisfy us. Na kapag ininom po natin, kapag ninanggap po natin, kahit kailan, hindi na po tayo mauuhaw. Sabi po ng verses 13 to 14, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Tinutukoy niya yung sa balon. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Alam niyo po, yung role ng Holy Spirit sa ating buhay ay pawiin yung uhaw natin o tugunan yung ating mga pangangailangang spiritual. Diba po? And alam niyo po, yung pagdating po ng banal na spirito o yung role ng banal na spirito sa ating buhay, na-prophesied na po yan in the Old Testament sa book of Isaiah. Sabi po ng Isaiah 44:3, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang pagdadaluyin. Ibubuhos ko sa inyo, anak, ang aking spiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Alam niyo po, ang gawain ng banal na spiritu is to fill our life. Pawiin yung uhaw na nararamdaman natin bilang mga tao. Now, if we will ask, ano yung mga bagay na hinahanap natin? Ano yung mga bagay na madalas na hinahanap ng tao? Number 1, our need to love. Yung pangangailangan natin na mahalin. Sabi po ng Romans 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Naintindihan po? Many people are looking for love, but that kind of love that will satisfy them, walang iba po, kundi yung banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam niyo po yung pag-ibig na patunayan na sa atin yan ng Panginoong Hesukristo, o ng ating Diyos nung namatay siya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. At patuloy niya pong ipinaparanas at binubuhos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Amen po? Amen. Pangalawa, our need to belong. Tayo po ba, gusto nating belong tayo? Somewhere else, kahit kanino. Di ba po? May sense tayo parang may sense tayo na gusto natin na belong tayo. Accept, yon yung parang gusto natin tinatanggap tayo. Di ba? May mga tao na uhaw sa ganon. Pero sabi po ng Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ng inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Minsan naghahanap tayo ng mga taong tatanggap sa atin. Di ba po? Mga taong i-accept tayo, pero minsan, wala. Pero don't worry, God accepted us bilang Kanyang mga
mga anak. Tinanggap niya tayo into His family. Tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. At maaari po tayong lumapit sa Kanya and we can call Him Abba Father o ating Ama. At lahat po yon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Next po, yung our need to fight sinful desire. Sabi po ng Romans 8:12-13, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Even our need para po mapagtagumpayan yung ating mga kasalanan, nagkaloob po ang Diyos ng victory sa atin para po tayo ay maging matagumpay sa atin pong kasalanan. At ayan po ay sa tulong din po ng banal na Espiritu na nasa atin. And next po, our need for hope. Yung ating pag-asa. Sabi po ng Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung nawawalan po tayo ng pag-asa, walang kagalakan, walang kapayapaan, ang Espiritu Santo ng Diyos ang siyang kikilos po sa ating buhay, ang siyang magbibigay po nito sa atin. Lahat ng po yun, lahat ng bagay na yun, matatagpuan po natin sa banal na Espiritu. And last po, our need for strength. Sabi po ng Ephesians 3:16, idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kayamanan at kadakilaan. Tayo po ba ay napanghihinaan? Kailangan ba natin ng kalakasan? Kailangan ba natin ng encouragement para bumangon muli? Walang iba po, ang magagawa po nun ay yung Espiritu na nasa ating buhay. Alam niyo po, lahat ng bagay na ito, matatagpuan lang po natin sa Panginoon o sa Diyos sa pamamagitan po ng gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Itong mga bagay po na to, hindi po natin matatagpuan sa kung sino man, kundi sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. And I tell you po, lahat po ito ay enough para po sa atin at wala na po tayong hahanapin pa. Amen po? Amen. Pangatlo po, the living water is in you. Ang buhay na tubig po ay nasa sa atin. Sabi po ng John 4:14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So basahin ko lang po sa English, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Kapag tinanggap po natin yung tubig na nagbibigay buhay, ito po ay nagiging batis sa atin pong kalooban. Base po dun sa verse na binasa natin. Isa po katotohanan patungkol po sa banal na Espiritu na the moment na na-receive natin ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin pong buhay. Amen po. Amen. Nagiging resident siya sa atin. Ibig sabihin, nung tayo po ay mga naging Kristiyano, tayo po ay pinananahan
pinanananahan ng banal na spirito. Kung mababasa po natin yung unang Korinto 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Meaning to say, ang banal na Espiritu po, hindi po siya yung something na nakikita natin. Hindi po yung parang nararanasan lang natin siya paminsan-minsan lang. Kundi ang banal na Espiritu ay nasa sa atin po. Simula nang tinanggap si Jesus, nananatili siya sa atin. At kahit saan man po tayo maparoon, kahit saan man tayo magpunta, kasama natin siya. Maging sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng kabutihan, alam niya po ang lahat ng nasa atin. Amen po. Sabi po ng Romans 8:9, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Dahil tayo nga po ay pinananahanan na ng banal na Espiritu, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, dapat po ang buhay natin ay namumuhay ayon po sa banal na Espiritu. Sa katunayan, naninirahan na sa inyong Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Now, let's have a time na para i-assess yung sarili natin. Ikaw lang sumagot sa sarili mo. Nasa akin na ba ang banal na Espiritu? Nararanasan ko na ba sa akin ang banal na Espiritu? Talaga bang tinanggap ko na ang banal na Espiritu sa aking buhay? Kasi malinaw po yung sinasabi ng Biblia, kung ang isang tao ay hindi po pinanananahan ng banal na Espiritu, wala po kay Kristo ang tao na yun. Amen po. Amen. Now, baka nagtatanong tayo, paano ko malalaman na pinananahan na ako ng banal na Espiritu? Paano ko malalaman na ang isang tao ay pinananahan ng banal na Espiritu? Sa atin pong point number 4, sabi po, the living water springs up. Sabi po ng John chapter 4, verse 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal. Sabi po ng John 3:7-38, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Katulad po ng isang tubig na sagana, di ba patuloy lang po yung pag-agos doon? Tama. Patuloy lang po yung pagdaloy nun. Alam niyo po, ganun din po yung sinasabi ng Panginoong Jesus, na yung tubig na nagbibigay buhay kapag atin pong tinanggap, ito po ay magiging batis sa ating loob at patuloy na magbubukal at dadaloy. Meaning to say, the evidence of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao meaning to say, may evidence po ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao kung talaga po siya ay pinananahan dito. Kasi po, dapat dumadaloy din po ito sa kanyang buhay. Nakikita po sa kanyang buhay, nakikita sa kanyang pananalita, sa kanya pong kilos at sa kanya pong gawa. Alam po natin yung sinasabi ng Galatians 5:22-23, sabi po dyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Paano natin malalaman kung tayo po ay pinananahan ng banal na Espiritu, tayo po ay merong bunga. Tayo po ay
namumunga. At nakikita po iyon sa ating mga buhay. Kagaya ng isang tubig na sagana na dumadaloy, ganun din po sa ating mga buhay. Amen po? Amen. So the question sa atin po, natanggap na po ba natin ang banal na spiritu? Pangalawang tanong, o tinanggap na ba natin ang tubig na nagbibigay buhay? Pangalawang tanong, bumubukal ba ito o dumadaloy sa ating mga buhay? O nagkakaroon ba tayo ng bunga ng banal na spiritu? Di po natin kailangan ma-confuse ano yung bunga dahil ito po yung sinasabi sa Galatians 5 verses 22 to 23. Amen po? Amen. So, last point po, the living water leads to eternal life. Ang tubig na nagbibigay buhay ay patungo po sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng verse 14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na nagbibigay uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. And in John 7:38, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Meaning to say, lahat po ng pinananahan ng banal na spiritu ay meron pong kaligtasan. Amen po. Amen. Dahil ang taong may banal na spiritu ay kay Kristo. Kung titingnan po natin sa Titus 5:7, sabi po ng verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Awa lang ng Diyos, kaya tayo niligtas. Tayo niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naguhugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. In verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Nakita niyo po yung work ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos Ama, even the Holy Spirit sa ating pong kaligtasan. Baka ngayon lang po natin narinig na alam niyo ba na may role ang banal na spiritu sa ating kaligtasan. Alam niyo po, bago natin makilala ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay mga marurumi. Tayo po ay mga suwail, mga pasaway, o maruruming basahan. At kailangan po natin ng paglilinis. Kailangan po natin ng sanctification. Yes, we are justified dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, but we need to sanctify. At yun po ay ang gawain ng banal na spiritu. Siya po ang naglilinis sa atin. Siya po ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Siya po ang naglilinis sa ating pong pagkakasala. Katulad po ng isang tubig, ano po yung number 1 use ng tubig? Cleansing, maglinis. Nakapaglaban na po ba tayong walang tubig? Hindi. Diba? Nakapaglinis na ba tayo ng walang tubig? Hindi. Diba? Ang pinakakailangan natin walang iba, kundi tubig para magawa natin ang paglilinis. So, ganun din sa buhay natin. Tayong marurumi, tayong makasalanan, kailangan po natin ng cleansing at ang gagawa po nun walang iba, kundi ang banal na spiritu. Why? Hindi natin kayang linisin ang sarili natin.
Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Ang magbabago po sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen po? Kaya we cannot disregard God's Spirit sa work ng salvation ng Diyos. Kasi equal po yung kanilang role para po sa ating kaligtasan. Amen po? Amen. So sabi po ng Galatians 6:8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagbubulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Meaning to say, if we are living para po to satisfy our flesh, wala po dulot na maganda sa atin. Ang aani lang, ang babalik lang po sa atin ay kabulukan. Pero kung tayo po ay namumuhay para po sa Espiritu na nasa atin, ang bunga po nun, walang iba, kundi buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. So kung babalikan po natin yung tagpo ng Samaritan woman at ng Panginoong Hesukristo, nung sinabi ng Panginoong Jesus, pag uminom ka sa balon nito, tsak na mauuhaw ka ulit. Pero kapag uminom ka dun sa tubig na ibibigay ko, yung tubig na hindi nagbibigay buhay, tsak na hindi ka na mauuhaw. Sabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo muli. Alam niyo po yung background ng babaeng to, nung Samaritan woman. Ito pong babaeng ito is outcast from the society. This Samaritan woman po, sabi nga po kung babasahin natin yung verses, 5 na yung asawa niya, pero yung panglima niyang asawa is hindi niya patotoong asawa. And then, in-describe din dun sa passage, yung time is katanghali ang tapat. Alam niyo po that during those days, ang pag-iigib ng tubig ay hindi po ginagawa ng tanghaling tapat. Ginagawa po siya sa umaga. Tapos, enough na yon yung mga iniigib ng mga babae para po magamit nila sa buong maghapon. Pero itong babae, pinipili niya mag-igib ng umaga. ng tanghali. Bakit? This woman po is an outcast sa society. Dahil sa estado na meron siya. And we can see this woman is desperate, thirsty, empty, and in need. Alam niyo po, yung kalagayan ng babae na yon ay hindi po na ilalayo sa atin pong mga tao. Yung babae na yon marahil tanghali siya umiigib para wala nang makakita sa kanya because she is nahihiya siya doon sa kalagayan niya. Alam niyo, like the woman Samaritan, kagaya po natin siya na we are shameful. Tayo po ay kahiya-hiya dahil po sa ating mga kasalanan. And sa katotohanan po, we are an outcast sa pamilya ng Diyos o sa presensya ng Diyos. We are empty and unsatisfied. And one thing that we need, walang iba kundi ang Diyos lamang po. Kagaya po ng babaeng na ito na Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan. Kasi she knows, ayun lang yung kailangan niya. Alam niyo po, ganun din po sa ating mga buhay. We need God alone. Kailangan po natin yung tubig na nagbibigay buhay. We need the Holy Spirit sa atin pong mga buhay. Wala po tayong capacity to understand God, to love God, to obey God. Wala po tayong capacity para po gawing banal ang ating mga sarili. Ang gagawa po para sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kailangan po nating maligtas sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kailangan po nating mapawalang sala, malinis, at lahat lang po yun ay
Ang makakagawa lang po nun walang iba kundi ang ating banal na Espiritu. Now, do we have the same response po ba na kagaya ng babae? Panginoon, bigyan niyo po ako ng tubig na iyan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, for the gift of the Holy Spirit, Lord, na ibinigay niyo po sa bawat isa. We thank you, Lord, for your faithfulness sa buhay namin, O God, at sa patuloy mong pagkilos, Lord, para po, Lord, kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong paglilinis sa amin, Panginoon. Patuloy po namin kinakomit sa inyo, Lord, yung buhay namin, O God. Dalangin po namin na kung ano man po, Lord, yung kalooban mo ay tunay na mangyari. Lord, we're praying, Panginoon, na ano man, Lord, yung aming hinahanap sa mundong ito, dalangin po namin, patuloy po namin matagpuan lamang po ito sa inyo. For we believe, Lord, that you are enough, Lord, sa lahat po ng aming pangangailangan, sa lahat po ng aming pong hinahanap, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Tulungan mo po kami, Lord, na lumakad according sa banal na Espiritu at tunay na kayo lamang po ang mapapurihan, mabigyan ng kaluguran, Lord, sa amin pong mga buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Para po sa ating discussion, ito po yung mga questions natin. Una, sino ang tinutukoy na tubig na nagbibigay buhay?